Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga sinabi ni Giselle na pag-isip-isip ni Lynette at naalala niya ang nangyari sa kanila noon ni Carlos. Nang may nangyaring hindi nagustuhan ni Carlos, siya ay hinawakan ni Carlos ng mahigpit sa braso. At nagising ang diwa ni Lynette nang biglang pumasok si Carlos at niyayaya na siyang kumain. Imbis na sumagot si Lynette, sinabi niya kay Carlos kung pwede ba silang mag-usap. Nasinang-ayunan naman ni Carlos dahil nakita niyang seryoso ang mukha ni Lynette. Nung nakaupo na sila, sinabi ni Lynette na simula nang dumating sa buhay niya si Annalyn, maraming realization na dumating sa kanya. Na hindi porket tulang pinag-aralan at mahirap ay hindi na pwedeng mangarap. At masayang-masaya si Lynette dahil napalaki niya ng maayos si Annalyn at proud na proud siya dito. Dahil dito nagtaka si Carlos sa mga sinasabi niya at tinanong siya kung saan pupunta ang usapan nila. At nagsalita ori si Lynette. Tinanong siya ni Lynette kung nung bachelor party ba ay hindi ba talaga siya lumabas. Sa kabilang dako habang nagkakape si Annalyn ay lumapit si Lyndon. At nangamusta. After sa pangyayari nila Dr. Carlos at Dr. Robert. At hindi naman nag-arindang sumagot si Annalyn na iniisip pa rin niya yun. Dahil pat hindi siya pinagbigyan ni Dr. Carlos na humingi siya ng pabor para sa kanyang mga kaibigan. At sinabi niya na parang pinipersonal na siya ni Dr. Carlos. At parang two-face si Dr. Carlos. Na pagkaharap ang nanay ni Annalyn ay ang mabait ito. At pag wala ang nanay niya, pinipersonal siya. At pinayuhan siya ni Lyndon na hindi kailangan maapektuhan ni Annalyn. Sa kabilang dako, patuloy na si Dr. Carlos ay pinapakita kay Lynette ang maamo niyang mukha. At sinabi rin niya kay Lynette na kung sakaling may pagdududa kay Lynette, ay huwag na lang nilang ituloy ang kanilang kasal. Sinabi rin ni Carlos na mahal niya si Lynette at ayaw niyang dumating sa punto na kung kailan kasal sila ay pagsisiyahan ni Lynette ang kanyang desisyong pagpapakasal kay Carlos. Agad namang humingi ng tawad si Lynette dahil sa kanyang mga nasabi at hindi niya intensyon na saktan si Carlos. At itong ginamit na paraan ni Carlos para mas lalo pumkonsensya si Lynette. At si Carlos ay tuluyan ang lumabas at iniwan si Lynette sa kwarto. Paglabas ni Carlos, bigla namang dumating si Zoe at hinila si Carlos. Tinanong ni Zoe si Carlos kung sinaktan ba nito ang daddy Robert niya, na itinanggi naman kaagad ni Carlos. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Zoe at sinabi pa ni Zoe na huwag niyang itanggi ang ginawa niya. At pinamukha rin niya kay Dr. Carlos na si Dr. Robert ang kanyang legal father. At mas matimbang si Dr. Robert dahil mas mahal na mahal niya ito. Kay Dr. Carlos man siya nanggaling, ngunit mas mahal siya ni Dr. Robert kesa kay Dr. Carlos. At sinabihan din niyang walang kwenta si Dr. Carlos. Sa sobrang inis si Dr. Carlos ay sinampal niya si Zoe, na ikinabigla rin ni Zoe. Ang di nila alam ay may nakakita sa kanila. Kung ikaw rin ang nasa katayuan ni Zoe o ni Dr. Carlos, ano kaya ang gagawin mo? Ating tandaan, mas mainam pa rin na ipalaganap natin ang kapayapaan at pagmamahalan kesa sa kagulo. Sabi nga sa utos ng Panginoon na kayo'y mag-ibagan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!